Narito ang mga pangunahing balita sa mata ng Agila. Million people march kontra sa pork barrel nilahukan ng libo-libong katao sa Luneta at Mindiola. Kilos protesta ay sinagawa rin sa mga syudad ng ilang lalawigan, gayon din sa ibang bansa. Pangulong Aquino, pinangunahan ang pagdiriwang ng National Heroes Day. Mga OFW kinilala rin bilang mga bayani. Bagyong Nando, lumakas pa at isa ng tropical storm. Ilang probinsya sa extreme northern Luzon, isinailalim sa signal number 1, isa pang namumuong sama ng panahon na mataan sa West Philippine Sea. Sa police beat, 2 insidente ng pamaril naganap sa Maynila kagabi. Sa balitang abroad, United Nations team nagsimula na ang pag-iinspeksyon sa umano'y chemical weapons attack sa Syria. Japan, kinundi na ang chemical attack sa Syria. Tunghayan ang paraang dapat gawin ng mga magulang para mahikayat na mag-make-up class ang kanilang mga anak. At paghahanda para sa countdown to centennial o ika-100 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Puspusa na, malaking buwan ang pagdiriwang isinagawa sa Batangas. Magandang gabi, Pilipinas! Ito ang mata ng Agila, ang mas pinalakas na programang pambalitaan ng Eagle Broadcasting Corporation. Ako po si Eli Saludar. Ako si Wen de la Fuente. At ako naman si Sam Cepeda. Hindi man umabot sa 1 milyon ang Million People March Against Pork, naging matagumpay pa rin ito. Ayon sa mga dumalong umabot sa halos 100,000 katao sa Rizal Park, partikular sa Quirino Grandstand. Nagsama ang mga ordinaryong tao, mga militante, grupo na mga nasa gobyerno at pribadong sektor at maging mga dating opisyal ng gobyerno tulad ni dating Chief Justice Renato Corona. Mayroon ding mga kilos protesta maging sa ibang lugar ng bansa. Ngunit ang sentro ng kilos protesta ay sa Luneta pa rin. Si Juliet Karangyan sa karagdagang detalye. Benigno S. Aquino III, the President of the Republic of the Philippines. Sa kalsada na nag-ingay ang libong katao kontra pork barrel. Ordinaryong tao man at hindi, nagsama-sama sa Million People's March. Pwedeng-pwede tayong sumali at ipahayag yung ating nararamdaman at iniisip. So, Norson, magtatrabaho din kami para kami naman yung pinapaglaban. Baguhin ang sistema ng Pilipinas. Nagbabayad kami ng tax, tapos hindi naman napupunta sa edukasyon, sa infrastruktura. Doon na lang sa sarili ng bulsa. Iba't ibang sektor, pati mga militanteng grupo, sumama rin. Yung 10 bilyong piso na dinambong, isipin mo lang kung ano magagawa nun para sa ating mga public school, para sa ating mga state universities and colleges na kapos ang pondo. No? Sweldo ng mga teachers na hanggang ngayon walang pondo. No? Ang mga estudyante at guro nagmarcha rin patungo ng Burnham Green sa Rizal Park na pinagdausan ng programa. This is a forum also for us to get together and know what's going on, how it's affecting our lives. No? Pagtanggal sa pork barrel ang tema ng protesta, pero hindi lang dito natatapos dahil pinapanagot din nila ang mga nasa likod ng pagwaldas sa pera ng taong bayan. Isa sa mga personalidad na sumipot sa Rizal Park ay si dating Chief Justice Renato Corona kasama ang buong pamilya. Nandito raw sila para makiisa sa galit ng taong bayan laban sa katiwalian. Akala natin ay napupunta sa magandang paraan ay yung pala hindi pala doon, kundi napunta lamang sa mga kung ano-anong mga katiwalian. No? So yun ang kinalulungkot natin kasi itong pork barrel na ito ginamit
alam naman natin, alam ng sambayanan na ginamit itong pork barrel na ito pagsira at pagbuwag ng mga institusyon na pandemokratiko ng ating Pilipinas, ng ating bayan. Believing our faith is still intact and constant. We've never doubted that God has a plan. Kaya lang ay hindi naging maganda ang pagsalubong ng ilan sa kanya. Pero marami din naman ang lumapit at nagpa-picture kasama ang dating punong mahistrado. Para sa mata ng Agila, Juliet Carangyan, Eagle News. Nagkakaisa bagamat magkakaiba ang pinagmula ng mga dumalos sa Million People's March. Makulay ang naging rally at ipinakita ang iba't ibang malikhaing paraan ng pagpapahayag ng pagtutol sa pork barrel kung saan malaki ang naging kontribusyon ng social media sa ipinagtagumpay ng kilos protestang ito. Si Sofia Ocot sa detalye. Bulto-bultong mga rallyista ang nakiisa sa 1 Million March sa Luneta Park at Quirino Grandstand na nagsimula lamang sa isang social networking site. Pagpapakita umano ito ng pakikiisa at pagsuporta sa tuluyang pagbasura sa pork barrel. Umaga pa lang kanina ay maramihang nagsidatingan ng mga rallyistang nakilahok sa pag-aaklas. Dakong alas 9 ng umaga kanina nang sabay-sabay na nagmarcha ang mahigit 3,000 militante na kinabibilangan ng iba't ibang mga grupo. Kabilang narito ang APL, Palea, Sentro, Nagkaisa, Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, Makabayan at samahan ng mga guro na Teachers Dignity Coalition. Nagmarcha ang grupo mula sa bahagi ng Liwasang Bonifacio patungo sa Luneta Park. Ayon sa kinatawan ng grupo, pagpapakita ito ng pagkakaisa ng lahat bilang pag-aaklas kontra pork barrel. Suot na mga ito ang puting t-shirt na may nakasulat na Scrap the Pork, Jail the Crooks, Fund Our Schools. Bit-bit ng grupo ang iba't ibang mga props gaya ng mga makukulay at naglalakihang tarpaulin. Hamon ng grupo ang pagbasura sa lahat ng klase ng pork barrel na siyang nagsisilbi umanong temptasyon sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno para magnakaw. Porsigido naman ang mga grupong makabayang koalisyon ng mamamayan na i-abolish na ang sistema ng pork barrel at ang pandarambong ng mga matataas na opisyal ng gobyerno sa kabangyaman ng bayan. Dito kami para sumama dito sa napakalaking rally na naguhudyat ng galit ng mga mamamayan dito sa institutionalized corruption. Iba't ibang anyo ng mga tao ang nakiisa sa 1 Million March. May ilang grupo ng mga estudyante, grupo ng mga guro, magsasaka, driver at maging ang ilang mga ordinaryong mamamayan na nakiisa sa 1 Million March. May mga grupo rin ng mga siklista ang nakiisa. Pinangunahan pa ito ng komedyanteng sitado. Nandito po kami ngayon kasi gusto namin yung pork barrel para mabahagian din kami ng pork barrel. Dapat hindi lang sila, dapat kami din talaga makinabang ng pork barrel na yan. Kaya nagpapasalamat ako kay Jane Napoles. Thank you very much, Jane. Kasi kung hindi dahil sa iyo, wala kami rito. May mga residente rin na nagmula pa sa Marikina. Ang demand po namin, i-abolish po ang pork barrel. Panagutin po sa batas yung mga may sala. At magkaroon po sana ng tunay na sistema kung paano po i-allocate ang pera ng taong bayan. Present din ang grupo ng mga driver. Ito ay pagkakataon na para hamunin ng ating Pangulo sa kanyang pinagmamalaki na yung tuwid na daan. Ang sabi niya nung siya ay nangangampanya ay pag walang kurap, walang mahirap. Iba't ibang gimmick ng pagpapahayag ng kanilang damdamin ang nangyari sa 1 Million People's March. Agaw atensyon din ang isang litsong baboy na sumisimbolo umano sa pagbasura sa pork barrel. May ilang nagsuot pa ng mga nakakaaliw na props na isang ulo ng baboy. Ayon sa mga estudyanteng ito, ulo raw ito ni Napoles. Ang baboy para kay Napoles. Sige lang scam niya. Tama na yan. May nag-ikot din sa buong Luneta para mangalap ng pirma upang isulong ang 1 million signature kontra pork barrel. Ito ay para sa sambayanan at yung pera ng bayan ay pera ng sambayanan. Nakikiisa po ako sa lahat ng tao na nandito ngayon na nagre-request na ayusin ng mga taga-gobyerno. Yung mayaman, lalong yung mayaman eh. So kawawa naman yung mga kababayan natin na naghihirap, yung dapat na nakikinabang. Hindi na wala nangyayari. Ang dami naman din naghihirap doon. 'Di ba? Nakikita ko minsan tinatamasa kami ng malaking baha.
ay wala naman kami nakikitang naitulong ang mga politicians. Bawat pirma po ng isang Pilipino ay may malaking po siya, may malaki po siyang ikakaugnay po dun sa pork barrel. Yun ang maganda mag-participate. Lahat tayo dito, lahat tayo involved dito. Kumbaga yung mga na-involved dyan sa pork barrel na yan, lahat sila kasabwat. Totoo lang, kasabwat sila. Iisa lang ang layunin ng lahat ng mga ralistang nagsitungo dito ngayon sa Luneta Park. Ito ay ang pagbasura sa pork barrel, habulin at pagpapanagutin ng lahat ng mga nangaaboso sa kabangyaman ng bayan. Sa pamamagitan ng pakikiisa o pagsama sa 1 million march against pork barrel sa Luneta at pagpirma sa 1 million signature, pagpapakita umano ito ng galit ng bawat mamamayang Pilipino sa panluloko ng ilang mapang-abusong opisyal ng gobyerno. Sa huli, nasa kamay pa rin ng Pangulong Aquino ang kahihinatnan ng lahat ng ito. Iyon ay ang pagpapatupad ng isinusulong nitong matuwid na daan para sa kapakanan ng mga itinuturing nitong boss niya, ang taong bayan. Para sa Mata ng Agila, Sofia Acut, Eagle News. Maayos at naging payapa sa pangkalahatan ang isinagawang marcha laban sa pork barrel sa Luneta. Bagamat may ilang pasaway na nakalabag sa paggamit ng pampublikong lugar, kagad naman itong nasaway di lamang ng mga pulis, kundi maging ng mga rallyista. May detalye si Nea Mangawang. Naging maayos at matiwasay ang kabuuan ng isinagawang malawakang kilos protesta kontra pork barrel sa Quirino Grandstand. Bagaman libo-libo ang mga nakilahok, wala namang naging suliranin ng kapulisan. Maliban na lang sa isang rallyista na umakyat sa tabi ng rebulto ng kalabaw upang doon ipahayag ang kanyang saloobin kontra pork barrel. Sabi ko nga sa inyo, mga pwede ko kayo pakiusapan. Pero nagpatigas ang rallyistang nagpakilala bilang Jose Cue. Wala man bawal sa nakapagay itong rally. Para pahayag mo damdamin mo, hindi ito bawal, huwag ka lang maninira. Ako mas sinisira. Maging ang ibang nakilahok sa protesta, nakisaway na rin. Sira mong imahe natin po. Hindi po. Epal po yan. Bawal ng stage doon, di ba? Anong ginagawa mo? Walang pagkakaiba. Epal yan. Natay ayaw ng pork barrel. Pero hindi pa rin ito nakinig. Sa huli, napapailing na nagbigay na lang ang mga pulis. Medyo makulit si tatay, hindi ba pakiusapan? Kanya-kanyang diskarte ang mga rallyista. Kung si Cue umakyat sa mas mataas na lugar, ang iba idinaan sa jingle ang pagpoprotesta. Ang iba naman isinabay na rin ang kanilang hanap buhay. Siyempre naman, ma'am, pareho kami naghihirap eh. Kailangan mahuli siya kasi pera ho natin ng bayan yung tinakaw nila eh. Hindi naman kami naghahangat kumita dito eh. Hinahangat lang namin ano lang to. Ayan no, ano natin. Para tigil yung korupsyon ng gobyerno natin. Nakikisa rin kami sa gano'n. Samantala, maging ang Manila Disaster Risk Reduction Management na katuwang din sa pagmomonitor ng pagtitipon, wala raw naitalang nasaktan. Maayos naman, no? Medyo peaceful ang ginawa nilang paglunsad ng rally. And at the same time, wala po tayong major or any minor incidents. Ayon sa sociologist na si Dr. Gerald Abergos, patunay lamang ang katiwasayan ng pagtitipon ngayong araw ng pag-angat ng antas ng kamalayan at pag-iisip ng mga rallyista. Ang pagpunta nila dito, gusto ng lahat ng tao na maging peaceful. Ayaw ng gulo. Marunong ang Pinoy. Alam ng Pinoy na kapag may gulo, hindi magagawa na maayos, lalong hindi mapupunta sa tamang pansin ang dapat mapunta sa tamang pansin. Maliban sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa kabuuan itong pagtitipon, naging totoo rin ang mga rallyista sa kanilang pangakong hindi iiwang marumi at makalat itong Luneta. Patunay lang na kahit sa ganitong simpleng paraan, kaya na nating simulan ang matagal nang hinihintay na pagbabago. Para sa Mata ng Agila, Nea Mangawang, Eagle News. Tumuloy naman sa Mendiola ang ilang rallyista mula sa Luneta. Kaya naman ang pulisya pinaghandaan na ang pangyayari. Umaga pa lang ay may mga otoridad na sa Mendiola. Todo higpit din ang mga entry at exit points sa Malacanang. Kumuha tayo ng update sa Mendiola mula kay Gerald Tagbo. Gerald!
Yes, Ellie, hindi lang umangga dito sa Quirino Grandstand ang Million People March kontra pork barrel ng iba't ibang grupo, kundi dito rin sa Menjola. Ilang metro lang ang layo mula sa palasyo ng Malacanang. Agad nagmarcha ang ilang militanteng grupo patungo sa Menjola matapos ang malawakang rally sa Luneta. At tulad ng sigaw nila sa Luneta, ito rin ang kanilang karaingan kay Pangulong Aquino sa Menjola. Ibasura na ng tuluyan ng pork barrel ng mga mambabatas, maging ang presidential port ni Pinoy. Ito kasi nila ang isa sa mga ugat ng hindi matapos-tapos na katiwalian sa pamahalaan. Sa halip, ilaan na lamang ang milyon-milyong pisong pork barrel ban sa gamot, edukasyon, pabahay at iba pang serbisyong makikinabang ang ordinaryong mamamayan. Samantala, todo higpit naman ang pagbabantay ng mga pulis at militar sa paligid ng Malacanang. Umaga pa lang binantayan na ang mga entry at exit point ng palasyo. May mga naka-standby na rin na fire truck mula sa Bureau of Fire Protection bilang bahagi ng standard operation procedures ng mga otoridad. Buong higpit din na ipinatupad ang maximum tolerance at sa buong panahon nga ng kilos protesta ng iba't ibang grupo at may pinakalat na Human Rights Watch ang mga otoridad. Bumisita naman kanina si NCRPO Director Chief Superintendent Marcielo Garbo Jr. kasama si Manila Police District Director Chief Superintendent Isagani Hinabe para alamin ang sitwasyon sa lugar. Sinabi ni Hinabe na generally peaceful naman ang pagkilos ng iba't ibang grupo dito sa bahagi ng Menjola. Nakipagkita naman si Garbo kinabayan muna Representative Teddy Casino at Renato Reyes ng Grupong Bayan. Sa pagtatapos naman ng programa kanina, inawit ng mga militanteng grupo ang bayan ko na tradisyonal nang inaawit ang mga ito bago magbukas ang kanilang protesta. Mapayapa na naman silang nag-disperse pasado alas 4 ng hapon pero naiwan naman sa lugar ang mga nagkalat na basura. At sa ngayon nga, Eli, kung makikita mo nga, sa ngayon nga, Eli, malinis na nga yung lugar at nadadaanan na nga muli yung panulukan ng Recto Avenue at Ligarda na dating kanina nga ay halos di madaanan ng mga motorista, bunsod nga ng mga dumagsang demonstrador. At sa crowd estimate naman ng mga otoridad, aabot sa mahigit 300 protesters nga ang dumagsa dito sa Menjola. At yan muna ang pinakahuling kaganapan dito sa Menjola sa Maynila. Balik sa iyo, Eli. Maraming salamat sa live report. Natin kasamang si Gerald Tagbo mula sa Menjola sa lungsod ng Maynila. Abangan, Million People March sa lalawigan at ibang bansa isinagawa rin. Pagdaraos ng multi-sectoral rally na Million People March sa 15 lugar sa buong bansa, naging mapayapa ayon sa PNP. Pangulong Aquino, kinikayat ang publiko na maging mapagmatsyag at bantayan ang mga proyektong pinupondohan ng pamahalaan. Antabayanan ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Ilang mga lalawigan ang nakibahagi rin sa anti-pork barrel rally batay sa official live blog coverage ng Million People March. Ilang mga syudad sa probinsya ang nakipagkaisa rito kabilang na ang Bacolod City sa Negros Occidental. Ganon din sa Davao, Laguna, Naga, Tacloban at Zamboanga. Sa pamagitan ng social media gaya ng Twitter, Facebook at Instagram, nagpadala ng larawan ng mga nakibahagi sa Million People March at maging ang ating mga kababayan sa ibang bansa ay nakibahagi rin. Ilang Pinoy sa New York ang nagsagawa ng kanilang anti-pork barrel rally. Nakasuot ng maskara ang ilan sa mga ito at bitbit ang mga placard na may mensahe. Sa ibang bansa naman, bitbit ang kanilang mga placard na nagpapakita ng pagtutol sa pork barrel ang ipinakita ng ilang Pinoy na nasa Switzerland, Australia, Thailand, Singapore at Saudi Arabia. Sa Luneta naman, ilang personalidad din ang nakipagkaisa sa marcha laban sa pork barrel mula sa mga politiko, dating mga opisyal ng gobyerno at ilang artista. Maagang nagmarcha kanina dito sa Zamboanga City ang mga rallyista mula sa iba't ibang civil organizations, non-governmental organization, business sector, urban poor association at religious sector ng Million People's March laban sa pork barrel. May report si Eli Dumabok. Huli na raw ang mga pahayag ni Pangulong Aquino sa mga nagdaang araw na buwagin ang pork barrel dahil hindi na ito mapapalamig ang init na nadarama ng mga mamamayan lalo na ng mga mahihirap kaya itinuloy nila ang kanilang pagsuporta sa kilos protesta.
Layon umano nito na makabangon sa kainutilang wala pa rin naipasok sa loob ng kulungan, buhat ng ito ay nanungkulan sa pangalan ng tuwid na daan. Sinabi ni Ginang Janet Francisco mula sa College of Social Work and Community Development, ang tuwid na daan laban sa korupsyon kuno ay nakatuon lamang sa mga politiko at pamilyang hayagang hindi pa rin bumaliktad at pumabor sa koalisyon umano ng reforma. Maliwanag umano na hindi tatanggalin at hindi wawasakin ni Pangulong Noynoy Aquino ang sistematikong korupsyon at ang mismong pamamahagi ng pabor sa mga kongresista at senador, kung kaya maging ang trilyones ni Pinoy ay dapat na rin daw alisin. Pahayag naman ng Liga ng Makabagong Kabataan Mindanao na ang malawakang korupsyon at ang malawakang pagwawaldas ng salapi ng mamamayan habang may malawak na bilang ng mamamayan ang hindi lang naghihirap kundi nagugutom, walang trabaho. Yung karamihan hindi nakakita ng doktor at guro sa kanilang lugar at may porsyento pang tatanggap na lamang ng kahit anong vulnerableng hanap buhay. May makakain lang ay sumailalim sa patuloy na pagkanlong ng pamahalaang Aquino sa eskimang pork barrel ay hindi ito totoo sa sinasabing pangakong bagong Pilipinas. Hindi sapat na nagpahayag si Pinoy, lalong hindi na sapat na mabasura lang ang PDAP o pork barrel. Kailangang magamit sa tunay na esensya ang intelligence fund mula sa buwis ng mamamayan upang mahuli si Janet Lim Napoles at gamitin ang pondo ng Department of Justice at iba pang mga sangay at ahensya na kumukuha ng pondo mula sa mamamayan. Kailangang may managot, maparusahan at upang mapakinabangan ng mamamayan. Tanggalin at buwagin ang pork barrel system, ibuhos sa serbisyong sosyal, itatag ang mga development council sa bayan, lungsod at kanayunan upang masiguro ang paglahok ng mga mamamayan sa pagbuo at pagbalangkas ng programa, serbisyong panlipunan at paggamit at pagsiguro sa pundo ng bayan. Bagaman wala namang kagamitang panangga ang mga pulis at militar na umiikot sa lugar kung saan isinagawa ang rally kanina dito sa Zamboanga City, naging payapa naman ang halos 2 oras na programa sa nasabing rally. Para sa mata ng Agila, Eli Dumabo, ABC News. Kung sa Metro Manila, dumagsa ang bilang ng mga rallyista para ipanawagan ang pagbasura o pag-aboli sa pork barrel fund ng mga kongresista, sa Cagayan de Oro City naman ay kakaunti lang ang nakilahok sa kilos protesta na ginanap kanina sa Gaston Park. May detalye ang ating EBC correspondent na si Richard Del Cruz. Tinatayang nasa 6 na po katao lang ang nakilahok sa kilos protesta laban sa maanomaliang paglustay ng mga mambabata sa pork barrel. Natatakot kasi ang karamihan na lumahok dahil na rin sa nanatili pang pangamba na baka maulit ang pagpapasabog sa lugar. Ang ilang lumahok nagsimulang maglakad sa Magsaysay Road. Bitbit nila ang kanilang mga poster, streamer at placards na nakasulat ang mga katagang i-abolis na ang pork barrel. Kahit naman kakaunti lang ang lumahok sa kilos protesta, mahigpit pa ring seguridad ang ipinatutupad ng mga autoridad. Para matiyak na walang magkapananamtalang masamang elemento, ipinakalat sa pinagdausan ng kilos protesta ang mga tauhan ng PNP at militar. Wala namang naitalang untoward incident at nanatiling mapayapa ang kilos protesta hanggang sa matapos ang kanilang programa. Para sa mata ng Agila, Richard De La Cruz, Eagle News. Sa kabila ng malakas sa ulan, hindi napigil ang mga albayano na magsagawa ng kilos protesta laban sa Priority Development Assistance Fund o pork barrel. Ayon sa ating EBC correspondent na si George Halyare, nagtipon-tipon ng mga grupo ng estudyante, mga kawani ng lokal na pamahalaan sa Albay at mga ordinaryong tao. Nagmarcha mga ito sa ilang lansangan ng Legazpi at nagsagawa ng programa sa harap ng Pinaglabanan Monument. Panawagan ng mga ito tanggalin na ang pork barrel ng mga mambabatas. Kinontra rin ng mga ito ang panukala ni Pangulong Aquino na idaan sa line budgeting ang paglalaan ng pondo sa lokal na level. Lalo lamang daw kasi itong magbibigay ng pagkakataon sa kanyang mga kaalyado na makakuha ng mas malaking budget. Ang dapat nila ay tuluyan na itong tanggalin at diretsong ibigay sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang may patupad ang proyekto at programang para sa mga mamamayan.
Naging mapayapa ang pagdaraos ng multi-sectoral rally na Million People March sa 15 lugar sa buong bansa. Ayon sa Philippine National Police, wala silang naitala na anumang uri ng krimen sa panahon ng programa. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Sa pagtaya ng Philippine National Police, umabot sa 100,000 individual ang lumahok sa Million People March na idinaos sa Luneta Park at Quirino Grandstand. Hanggang kaninang alas 2 ng hapon na itinuring ng pulisya na pagtatapos ng programa kontra pork barrel ay wala raw na itala ang kapulisan na anumang uri ng krimen. Nangyari dito parang Pacquiao event, di ba? Walang reported crimes. I've been also monitoring yung reports ng National Operations Center natin. Wala naman po silang natanggap na ulat ng malalaking krimen or similar activities. Maybe also because it is a holiday. Naging mapayapa rin ang sitwasyon sa 14 pang lugar sa buong bansa na pinagdausan ng kaparehong programa. Kabilang dito ang pagtitipon na isinagawa sa Rizal Park sa Davao City na dinaluhan ng may 3,000 individual. Sa Cebu City naman, nasa 3,000 individual din ang nagtipon-tipon sa Plaza Independencia. Nasa 1,500 individual naman ang nagsagawa ng kilos protesta sa Bacolod City, habang may mga namonitor ding pagkilos sa Isabela, Baguio City, Olongapo City, Rojas City at Cagayan de Oro City. Kaya naman ang PNP, pinuri ang mga individual na nakipagkaisa sa payapang pagkilos. Ang isang ikahanga natin, more than the numbers, more than the type of people that were there, ay yung kagustuhan nila na magbago. Yung meaningful resolve nila to have peaceful change or change in a peaceful way. Ayon sa PNP, nasa 4,000 pulis ang ipinakalat nila sa buong Metro Manila sa kasagsagan ng programa kontra pork barrel. Sa ngayon ay nananatiling naka-full alert ang buong Manila Police District, habang nananatili naman sa heightened alert ang punong tanggapan ng pulisya. Para sa Mata ng Agila, Mar Gabriel, Eagle News. Agosto at 30, 1896, naganap ang kauna-unahang sagupaan sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila sa bayan ng San Juan na sakop noon ng probinsya ng Maynila. Ang lugar kung saan nagkaroon ng engkwentro ang dalawang tropa ay tinawag na Pinaglabanan na may shrine ngayon sa San Juan City, Metro Manila. Ang Pinaglabanan Shrine ang nagsisilbing dambana o bantayog sa kauna-unahang pakikidigma ng mga Katipunero laban sa mga Kastila. Abangan! National Risk Reduction and Management Council naka-blue alert sa posibleng epekto ng bagyong Nando. Tropical Storm Nando lumakas pa habang isang LPA ang namataan sa West Philippine Sea. Tutukan yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Nagdeklara ng Blue Alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw dahil sa posibleng epekto ng bagyong Nando na kumikilos sa Eastern Luzon. Ibig sabihin, ang lahat ng lokal na disaster groups mula probinsya hanggang munisipalidad at barangay ay kailangan mag-ingat. Sinabi ni NDRRMC Executive Director Eduardo Del Rosario. Kasama rin dito ang pagsasayos ng resources para sa search and rescue gayon din sa relief operations. Samantala, binuksan ang tig-2 gate ng Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet at isang gate naman sa Magat Dam sa Isabela bilang bahagi ng pag-iingat sa posibleng pag-apaw ng mga dam kapag nagpatuloy ang mga pag-ulan. Bagyong Nando lumakas pa at naging isa ng tropical storm. Metro Manila posibleng ulanin ngayong gabi hanggang bukas ng umaga dahil sa habagat na naapektuhan naman ng Bagyong Nando. Samantala, isa pang low pressure area na mataan sa West Philippine Sea. Wala sa Pag-asa may live report si Eden Suarez. Eden? Yes, Weng, tama ka dyan. Isa ng tropical storm si Nando matapos itong lumakas habang tinatahak ang direksyon patungong northwest. Batay sa 5 p.m. weather bulletin ng Pag-asa, ang sentro ng tropical storm Nando ay nasa layong 270 km east ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na 65 km per hour, malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 80 km per hour. Kumikilos si Nando, pahilag ang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Nakataas na ang
public storm warning signal number 1 sa Batanes Group of Islands, Cagayan, kabilang na ang Calayan at Babuyan Islands, Apayao at Isabela. Kaya naman, pinapayuhan ng PAGASA ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat at maging alerto sa posibleng landslides at flash floods. At bukod naman kay Nando, may isa pang LPA na minomonitor ang PAGASA sa bahagi ng West Philippine Sea. At para alamin natin kung may posibilidad bang magsanib puwersa ang tatlong weather disturbances, ito yung Nando, Habagat at LPA, at kung magkakaroon ba ng epekto sa bansa ang LPA na yan, narito si PAGASA Senior Weather Forecaster Jory Lois. Good evening, sir. Magandang gabi. Sir, ano na po ba yung update muna kay Nando at yun pong LPA na minomonitor ngayon ng PAGASA? So far, Northwest pa rin ang tinatakbo nitong si Nando at sa ngayon hindi pa rin natin nakikita na maglalandfall ito sa limang bahagi natin bansa. Although meron tayong high pressure ridge dito sa ibabaw, at pagdikit ni Nando dito ay pwede siyang magbago ng direksyon at tumama rito sa extreme northern Luzon. So yun yung binabantayan natin. Then about the LPA, ito isang cloud cluster na makikita po natin dito na medyo papalayo naman at nagkaroon siya ng sarili ng sirkulasyon. Pero maganda po rito yung habagat na saan napapasok dito sa kalupaan na hinahatak nitong si Nando ay partly napupunta dito sa sirkulasyon ng LPA. So, expect natin na hindi totally magkakaroon ng mga pag-ulan dito sa may bandang Southern Luzon kasama ang Metro Manila. So, ngayong gabi, inaasahan lang natin yung light to moderate rains dito sa Metro Manila. At kung may thunderstorm, pwedeng maging heavy. Pero, yan, sandali lang. Kasi mabilis rin namang tumatakbo ito si Nando pataas at lalabas to ng Philippine Area of Responsibility by Thursday afternoon. Sir, Jory, kung itama niyo ako kung nagkakamali ako ng pagkakaintindi ha, para bang nakatulong pa nga itong LPA na ito para sa hindi po tayo makaranas ng matinding mga pag-ulan? Actually, kung napansin natin yung mga ibang bagyo na nabuo dito sa West Philippine Sea, lahat yun parang blessings in disguise kasi nahahatak niya yung habagat instead na pumasok dito sa loob ng sa kalupaan ang Pilipinas ay pumupunta sa sirkulasyon niya at dinadala niya yung papalayo sa atin. So, more on gumaganda pa nga minsan ang panahon dito sa atin pagka may mga bagyo rito sa may West Philippine Sea na bubuo. Yung pong posibilidad na magbago ng direksyon, itong LPA o si Nando, yung pumasok man siya sa ating PAR, meron po ba? Ayun na nga yung sinasabi ko kanina, pwedeng magbago ng direksyon itong si Nando at pwedeng dumaan dito sa extreme northern Luzon dahil sa high pressure ridge. Isang senaryo po yan. At pag nakalabas na po itong si Nando dito sa PAR, maaaring sumunod itong LPA sa kanya, pero hindi naman po siya tatama sa atin at hindi naman po natin inaasahang mag-intensify siya into bagyo. At pagdating dito sa may western boundary ng PAR, inaasahan na magdi-dissipate na siya. Okay, thank you so much, Sir Jory Loy, sa iyong paliwanag. Bagaman merong minomonitor na LPA, gaya ng sinabi ng PAGASA, Weng, ay wala naman tayo masyadong dapat ipangamba dahil ito'y hindi papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Sana nga magtuloy-tuloy na hatakin siya ng bagyong Nando. Sa dam monitoring naman, 3 pa ring dam ang may mga gate na nakabukas hanggang sa kasalukuyan. Ito ay ang Ambuklaw Dam na may water level na 750.98 meter at isang gate ang bukas. Ang Binga Dam naman nasa 573.34 meter ang level ng tubig, 2 gate ang bukas at Magat Dam na may 191.57 meter ang tubig at isang gate ang bukas. Pinag-iingat din ang mga residente malapit sa mga dam na ito sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha, lalo't saturated na raw ang lupa bunso ng sunod-sunod na kalamidad. Pero liban sa 3 dam na yan, ay sarado naman ang gates ng mga nalalabing dam sa bansa. Ang Angat Dam ay may water level na 202.94 meter. Ang Ipo Dam naman ay 100.57 meter. La Mesa Dam, 79.44 meter at ang San Roque 273.77 meter. Kaya pa raw nitong saluhin yung dam na nagmumula doon sa Bingat Ambuklaw. Pantabangan naman 194.12 meter at ang Kaliraya 287.08 meters. Yan muna ang update mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Back to you, Weng. Maraming salamat, Eden Suarez, sa guulat ng live mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.
Umakyat na sa 25 katao ang nasawi mula sa pananalasa ng habagat at bagyong Maring. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa 6 a.m. update nito ngayong araw, 12 sa mga nasawi ay mula sa Calabarzon, 11 mula sa Central Luzon at tig-isa naman sa Cordillera at Metro Manila. 30 naman ang sugatan habang 3 ang nawawala. Halos 3 milyon na ang naapektuhang pamilya o katumbas ng higit 642,000 pamilya. Sa ngayon, nasa higit 17,000 pamilya o higit 78,000 individual ang nananatili pa rin sa mga 359 na evacuation centers. Samantala, nasa higit 633 milyon naman ang naitalang pinsala sa infrastructure at agriculture. Nasa state of calamity pa rin ang 37 lugar mula sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Southern Luzon, Metro Manila at Cordillera. Matapos ang pananalasa ng bagyong Maring at habagat, balik normal na raw ang buhay ng mga residente ng Kamanaban na karaniwan ng binabaha tuwing may kalamidad. Si Erwin Temperante sa report. Ang Kamanaba o Caloocan, Malabon, Nabotas at Valenzuela ang karaniwang apektado sa mga pagbaha sa tuwing may malalakas na pag-ulan dulot ng habagat o mga bagyo, kagaya na lamang ng nangyari nitong nakaraang linggo. Bagamat tapos na ang Phase 1 ng 5 billion flood control project sa Kamanaba, hindi pa rin umano nakakasiguro na matitigil na at masusugpo ang pagbaha sa mga lugar. Ito ay dahil sa napakaraming basura na humahalo sa tubig at bumabara hindi lamang sa daluyan kundi maging sa mga pumping station na itinayo. Aminado naman ang mga residenteng malapit sa ilog Tulyahan katulad ni Mang Joselito Hermoso na ang mga itinatapong basurang isang dahilan sa mga pagbaha. Magbabara yan pag dumami. Kaya yun ang problema ng bayan din, tagtapon ng basura. Ang Malabon ang nagsisilbing catch basin ng tubig mula sa Bulacan at Quezon City bago tuluyang tumuloy sa Manila Bay. Isa sa mabisang pamamaraan upang maibsan ang malawakang pagbaha sa Kamanaba area ay ang pagkakatayo ng mga pumping station. Pero kapag napuno na ng basura ang mga pumping station katulad ng nasa barangay Tunsuya na malapit sa Tulyahan River, usa itong titigil dahilan naman para lalong tumaas ang tubig sa lugar at maging sanhi ng pagbaha. Sa kasalukuyan, ang MMDA at DPWH ay wala namang tigil sa kanilang declogging operation sa mga drainage upang tuluyang malinis ang daluyan ng tubig. Panawagan ko lang po, sana po makipagkaisa ho kayo sa amin na tulungan ho kami maglinis ho ng mga estero para ho hindi bumara sa mga kanal natin. Balik naman na sa normal ang buhay ng mga residenteng malapit sa ilog na inilikas sa mga evacuation area matapos tumaas ang tubig sa kanilang lugar. Para sa Mata ng Agila, Erwin Temperante, Eagle News. Sisimulan na ng Department of Education na DepEd ang pagsasagawa ng makeup classes sa mga eskwelahang naapektuhan ng habagat at bagyong Maring. Ayon kay Education Assistant Secretary Tonicito Umali, pinag-aaralan na ng naturang kagawaran gayon din ng mga school official ang gagawing sistema sa planong makeup classes. Sinabi pa ni Umali, posibleng magpadala na lamang sila ng mga take-home modules sa mga estudyante upang mas mapag-aralan pa ang mga lumipas sa aralin. Ilan sa mga lugar na dapat magsagawa ng makeup classes ay ang bayan ng Malabon, Marikina, Taguig, Valenzuela at Parañaque. Layunin ng nasabing makeup classes na mahabol ng mga estudyante ang mga naiwan nilang aralin dahil sa kanselasyon ng klase na sanhi ng nagdaang kalamidad. Paano nga ba pinipili ang mga pambansang bayani? Hanggang ngayon ay walang iisa o tiyak na paraan. Taong 1995 nang irekomenda ng National Heroes Committee na nilikha ni Pangulong Fidel Ramos ang ilang bayani ng ating bansa para kilalaning mga pambansang bayani. Ito ay sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar, Sultan Kudarat, Juan Luna, Melchora Aquino at Gabriela Silang. Pero ang tanong ng marami, paano na sina Graciano Lopez Haina, Antonio Lopez, Emilio Jacinto, Miguel Malvar, Gregorio Del Pilar, Jose Abad Santos, Jose Llanes Escoda, at marami pang iba na hayag sa bayan ang kabayanihan? At alin nga ba ang mga mas matimbang? Ang pag-aaral at rekomendasyon na tinatawag na National Heroes Committee o ang saloobin at hatol ng sambayanan?
Political analyst Benito Lim itinuturing na kauna-unahang massive anti-Aquino protest ang inilunsad ngayong araw na Million People March. 6 na senador at 78 kongresistang kaalyado ni Pangulong Aquino tumanggap ng higit sa nakalaan sa kanilang pork barrel noong 2012 sa kainitan ng impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona. 30 website ng gobyerno hinak bilang pagkondena sa pork barrel issue. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Sa taong 2012, marami ring senador at mambabatas na kaalyado ni Pangulong Aquino ang tumanggap ng kanilang pork barrel. At ito ay tinanggap sa kainitan ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Ang halaga ng pork barrel nasa mahigit 2 bilyong piso. Naritong report ni Weng de la Fuente. 6 na senador at 78 kongresistang kaalyado ni Pangulong Aquino ang tumanggap ng higit sa nakalaan sa kanilang pork barrel noong 2012 sa kainitan ng impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona. Ayon sa website ng Department of Budget and Management, may kabuang 24.2 bilyong piso ang naibigay na Priority Development Assistance Fund o PDAF sa mga mambabatas. Ang bawat senador ay may tig 200 milyong piso lamang na alokasyon habang tig 70 milyong piso naman ang bawat kongresista. Pero si Senadora Pia Cayetano tumanggap ng 277 million pesos. 256.7 million pesos naman ang tinanggap ni ngayon Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano. 253.5 million pesos ang kay Senador Antonio Trillanes IV. 229.4 million pesos kay Senador Jofisto T.G. Gingona III, 277.2 million pesos kay Senador Kiko Pangilinan, habang 206 million pesos naman ang tinanggap ni Senadora Loren Legarda. Sobra rin sa alokasyong 70 million pesos o kabuang 92.5 million pesos ang tinanggap ni Batanes Congresswoman Henedina Abad na asawa ni Budget Secretary Butch Abad. Gayun din sina Representatives Enrique Cojuangco may 99.2 million pesos, Kimi Cojuangco 77.7 million pesos, Al Francis Bichara 105 million pesos, Telma Almario 125 million pesos, Gina De Venecia 105 million pesos, Fatima Dimaporo 104.1 million pesos at Arthur Yap 90.7 million pesos. Wala namang inirelease sa pork barrel para sa grupo ng oposisyon sa Kamara sa panguna ni na Congressman Dato Arroyo, Mikey Arroyo, Ignacio Arroyo, Buboy Sihuko at Mitos Magsaysay. Idiniretso raw kasi sa kanilang distrito ang pondo. Pero giit ni Presidential Spokesman Edwin Asierda, hindi ginamit ng palasyo ang PDAF sa panunuhol sa mga kongresista at mga senador na nagsulong at bumoto ng pabor sa impeachment kay Corona noong nakalipas sa taon. Katunayan daw, maging ang puganteng kongresista na si Ruben Ecleo Jr. nabigyan pa ng DBM ng 137.7 million pesos na pork barrel. Si dating Pangulo at Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo nabigyan din ng pork barrel na umabot pa nga sa 109.2 million pesos. Kapwa nanindigan ang dalawang dating senador na sina Joker Arroyo at Ping Lacson na hindi tumanggap o gumamit ng kanilang pork barrel fund sa loob ng kanilang 12 taong pananatili sa pwesto. Para sa Mata ng Agila, Weng de la Fuente, Eagle News. Tinayak ni dating Budget Secretary at ngayon Camarines Sur Congressman Rolando Andaya Jr. na handa itong magbigay ng linaw sa issue ng pork barrel scam. Ayon kay Andaya, handa niyang isantabi ang parliamentary immunity at humarap para magpaliwanag sakaling imbitahan ng Senado sa gagawing investigasyon ng maanumalyang 10 billion peso PDAP scam. Sa report ng Commission on Audit o COA, sinasabing sa ilalim ng nakaraang Arroyo administration umano, naganap ang pork barrel scam kung saan siya pa ang kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Giit ni Andaya na nais niyang linawin sa isang public hearing na hindi basta-basta ipinalalabas ang PDAF nang walang approval ng humihiling na personalidad. Palinawalag na pa nito na hindi niya pinapayagan ng sinuman na nangihingi ng budget request kapag walang papeles o SARO, Special Allotment Release Order na pirmado ng requesting parties at hepe ng ahensya.
na siyang may mandato na lumagda sa naturang dokumento. Nilinaw din ito na ang mandato ng DBM ay magpalabas lamang ng budget sa executive branch of government na nagsisilbing implementing agency. Hindi kumbinsido ang isang respetadong propesor sa pahayag ng Malacanang na kakampi nito ang taong bayan sa pagsusulong ng transparency sa paggastos ng kaban ng bayan. Mapapatunayan lang daw ng Pangulo ang kanyang sinseridad sa pagsusulong ng reforma kung siya mismo ay handang isuko ang kanyang presidential fund. Dapat din daw maging babala kay Pangulong Aquino ang inilunsad ngayong araw na Million People March dahil kahayagan daw ito na unti-unti nang tumatabang ang suporta ng publiko sa Administrasyong Aquino. Babalikan natin ang pag-uulat na yan. Ngayong araw, isinagawa ang anti-pork barrel rally sa Luneta. Binansaga ng pagkilos na a Million People's March to Luneta na nagumpisa lang sa isang Facebook post na naglalayong ipahayag ang paninindigan ng publiko mula sa iba't ibang sektor sa maling paggamit ng pork barrel. Kalinsabay nito, inatake naman ng mga hackers ang 30 website ng gobyerno. Sa ilang website, inilagay ng hackers ang kanilang ibig sabihin ng PDAF at mensahe para kay Pangulong Aquino. Karamihan sa mga website na nahack ay mula sa local government units o LGU. Naritong listahan ng mga hack ang mga nahack na website: intranet.mirdc.dost.gov.ph, www.philembassy/rome.net, minalin.gov.ph, noc.pnp.gov.ph, www.osist.dost.gov.ph, ntc.gov.ph, mandaluyong.gov.ph, cityofsanfernando.gov.ph, www.cityofcabuyao.gov.ph, sinet.dost.gov.ph, union/downloads/op.html, www.papt.org.ph, www.pnp.gov.ph, pro5.pnp.gov.ph, www.soccergen.gov.ph, tarlacpnp.com/index.html, omb.gov.ph, www.bps.dti.gov.ph, administrators1, pascn.pids.gov.ph, tabuk.governor.gov.ph, www.braulio.dejujal.gov.ph, www.nhcp.gov.ph. Samantala, dapat din daw maging babala kay Pangulo Aquino ang inilunsad ngayong araw na Million People March dahil kahayagan daw ito ng unti-unti ng pagtabang ng suporta ng publiko sa Aquino administration. Ito ang inayag ni Professor at Political Analyst Benito Lim. Narito ang report ni Crystal Nilagman. Itinuturing ni Professor Benito Lim na kauna-unahang massive anti-Aquino protest ang inilunsad ngayong araw na Million People March. Ayon kay Lim, dapat maging babala sa Pangulo ang Million People March na nagpapahiwatig anyang hindi na natutuwa ang marami sa mga Pilipino sa ginagawang palakad ni Pinoy. Ipinunto ni Lim ang ilang pagkakataon na nasangkot sa anomalya ang ilang miyembro ng gabinete at kilalang kaalyado ni Pinoy, subalit hindi pinapanagot o ni nakatanggap man lang ng tahasang sermon mula sa Pangulo. Itinama rin ni Lim ang persepsyon na ang panawagan ngayong araw ay ang tuluyang pagbuwag sa pork barrel.
Ayon kay Lim, ang tunay na panawagan ng mga Pilipino ngayon ay ang mapapanagot ang mga naglustay sa kaban ng bayan at matiyak na simula ngayon ay mapupunta na ang pork barrel o anumang pondo sa tunay na pinaglaanan nito at hindi sa bulsa ng mga politiko. Mga congressmen, maski nasabi mo may bagong paraan, ang iniisip nila, paano tayo makalusot dito? Hanap sila ng bagong paraan. Kaya dapat mayroong punitive measures corresponding, maski na congressmen sila, pag nahuli sila, they should be punished, either sent to jail or asked to return the money and imprison and prevent from running for office again. Paliwanag ni Lim, ang pork barrel ay maituturing na isang localized fund. Kaya naman ang mga kinatuan-an niya ng bawat lugar o ang mga kongresista ang siyang makakaalam ng tunay na pangangailangan sa kani-kanilang distrito. Bagay na ayon kay Lim ay hindi na posible pang matutukan ng Pangulo sa isinusulong nitong line budgeting bilang bagong mekanismo sa paglalaan ng pondo sa lokal na level. Ipinunto ni Lim na panahon pa lang ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay ginamit na ang sistema ng line budgeting, subalit may mga katiwalian pa rin nakalusot. Kaya naman sakalian niyang isulong ang paggamit muli sa sistema ng line budgeting ay dapat na magkaroon na ito ng safeguards. Partikular na binanggit ni Lim ang pagpapaalam sa publiko, partikular sa pamamagitan ng pahayagan ng buong detalye ng pagkakagastusan ng pondo. Kinakailangan anya rito ang pagmamatyag ng karaniwang mamamayan na dapat anyang mapanatili ang damdaming kanilang ipinamalas ngayong araw. Dapat din anyang maging tunay ng mapanuri ang publiko sa pagpili ng mga lider upang matiyak na tapat lamang ang mga mahahalal. Sa huli, hinamon ni Lim si Pangulong Aquino na isuko ang kanyang presidential fund na siya anyang tanging kahayagan na sincero ito sa isinusulong na transparency sa paggastos ng pondo ng pamahalaan. Graft and corruption that is taking place and whether he will sacrifice his own pork barrel as a first step towards cleansing the graft and corruption. Doon natin makita kung unang-una nakinig siya sa mga boss niya o kung talagang ipipilit niya na kunwari siya ang boss, tayo ang boss, pero siya ang boss. Para sa mata ng Agila, Crystalline Lagman, Eagle News. Pinaunahan kanina ni Pangulong Aquino ang pagdiriwang ng National Heroes Day. Sa kanyang talumpati, may panawagan ng Pangulo sa publiko na maging mapagmatyag at bantayan ang mga proyektong pinupondohan ng pamahalaan. Kinilala rin ng Pangulo ang mga overseas Filipino workers bilang mga bayani. Narito ang report. Hinikayat ni Pangulong Noynoy Aquino ang publiko na maging mapagmatyag at bantayan ang mga proyektong pinupondohan ng pamahalaan. Ginawa ni Pangulong Noy ang apela sa kanyang talumpati sa paggunita ngayong araw ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani at kasabay din ng malawakang kilos protesta laban sa pork barrel. Muling inulit ng Pangulong panawagan para sa pagbuwag ng Priority Development Assistance Fund o PDAP na kilala rin sa pork barrel. Kasabay ito ng muling pangako na papapanagutin ang mga nakinabang at nagkutsabahan para lapasanganin ng marangal na layunin ng PDAP. Pero magiging epektibo lamang daw ito kung gagawin ng publiko ang bahagi para tiyaking hindi na maulit ang pagkakamali sa nakaraan. Ang hamon po sa atin, huwag sana tayong makontento na mag-abang o tumanggap lamang ng tulong at biyaya mula sa kabutihan ng iba. Sa halip, gawin natin ang lahat na makakaya sa bawat pagkakataon upang gampanan ang tungkulin sa kapwa at lipunan. Ang tanong nga po, kaya ba nating harapin ang ating sarili kung tinanggihan natin ang pagkakataong makiambag sa pagbabago? Di ba't kay sarap na maging karapat-dapat na tagapagmana ng kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani? Binigyang diin ni Pangulong Aquino na maaring maging bayani ang mga Filipino sa pamagitan ng mumunting bagay na maaring simulan sa sarili. Hindi na anya kailangan magbuwis ang buhay, kundi maaring isabuhay ang pagkabayani sa pamagitan ng mabuting halimbawa. Nagsisimula po ang kabayanihan mula sa ating mga sarili. Sa pagtukoy at pagpanig sa kung ano ang tama at hindi sa mali. Dito nagbubukal ang pananagutan nating magmalasakit sa nangangailangan at ipagtanggol ang niyuyurakan ang karapatan. Bilang pagrespeto at pagpapahalaga sa mabuting halimbawa ng ating mga bayani, naway araw-araw nating isabuhay ang kanilang aral at paninindigan.
Sa kanyang talumpati, espesyal na binanggit din ni Pangulong Aquino ang mga bagong bayani o mga overseas Filipino workers o OFWs. Sinabi ng Pangulo na hindi kailang kabayanihan ang ginagawa ng mga OFW sa ibang bansa kung saan nagsasakripisyong malayo sa pamilya. Ang mga kababayan nating OFW, bayan na rin pong may tuturing. Hindi nila inalintana ang mga sakripisyo at layo sa pamilya para lamang makapagpundar ng magandang kinabukasan sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ipinupuna nilang sipag at dedikasyon sa hanap buhay, hindi lang naihahayag ang mabubuting katangian ng Pilipino sa buong mundo. Inihahatid din nila ang buong bansa sa landas na malawakang kaunlaran at pag-asenso. Para sa Mata ng Agila, Wang de la Fuente, Eagle News. Kaalinsabay ng paggunita sa Araw ng mga Bayani, ginugunita rin ngayong araw ang unang sigaw sa Pugadlawin o Balintawak. Pinaniniwalaang sa pagitan ng Agosto 25 hanggang 26, 1896, naganap ang unang sigaw sa Pugadlawin o Balintawak, kung saan pinunit ng mga katipunero sa pangunguna ni Andres Bonifacio ang kanilang sedula bilang hudyat ng himagsikan laban sa pamahalaang kolonyal ng mga Kastila. Ito ang tinuturing na pinakamalaking hakbang ng mga Pilipino para makalaya sa pananakop ng Espanya. 1931 pa, ipinagdiriwang na tuwing huling linggo ng Agosto ang National Heroes Day sa bansa sa bisa ng batas na ipinalabas ng Philippine Legislature. 2007 na nang ilipat ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang paggunita tuwing huling Lunes ng Agosto at para gunitain din ang kabayanihan ng lahat ng Pilipinong ibinuwis ang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Abangan, mga motoristang gumagamit ng commemorative plates huhulihin na. 2 insidente ng pamamaril naganap sa Maynila. Ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Marisolba sa mapayapang paraan. Itong muling panawagan ng Amerika sa mga bansang sangkot sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea at West Philippine Sea. We continue to call on all parties to exercise restraint in keeping with the 2002 Declaration of Conduct and to resolve any incidents peacefully without use of intimidation, coercion, or aggression. Sinabi ni U.S. Defense Secretary Chuck Hagel, sinusuportahan nila ang ASEAN na magkaroon ng formal negotiation ang usaping ito sa pamamagitan ng Code of Conduct. Bagamat walang kinakampihang panig ang Amerika, sinabi ni Secretary of State John Kerry na damay sila sa usaping ito dahil na rin sa may strategic interest sila sa navigation area. Ang South China Sea at West Philippine Sea ay itinuturing na isa sa most important waterways, kaya naman ilang bansa ang nag-aagawan dito. Dagdag pa ni Hagel, ang China ay may malaking impluensya sa Asia-Pacific region. China is a very important power and influence in Asia Pacific. So we work with China. We must work with China. And we find the common interests with China. Nakatakda namang bumisita si Hagel sa iba pang Southeast Asian nations gaya ng Indonesia, Brunei at Pilipinas. Bukas ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa utos ng Land Transportation Office na hindi na dapat makita ang mga commemorative plate. Kasabay nito, ipinag-utos na sa traffic enforcers na hulihin ang mga motoristang lumalabag sa nasabing utos. Ayon kay MMDA Assistant General Manager for Operations Emerson Carlos, huhulihin na ng traffic enforcer ang mga sasakyang may commemorative plate o special car plates na idineklarang invalid mula noong Hulyo 31. Sinabi ni Carlos na mas madali ito para sa mga enforcer dahil batay sa natanggap nilang mga ulat, karamihan sa mga gumagamit ng special car plate ay hindi opisyal o mga empleyado ng mga organisasyong ipinapakita ang kanilang special plate. Isang eroplano ng Sea Air A320 Airbus ang muntik nang maaksidente matapos sumadsad sa runway ng Calibo International Airport kaninang umaga. Base sa inisyal
opisyal na investigasyon, namampas ang gulong ng eroplano sa kaliwang bahagi at bumaon sa putikan, dahilan para ito sumadsad sa dulo ng runway kung saan ay iikot sana ito upang makapag-take off. Sinasabing ang eroplano ay may sakay na mga dayuhan mula sa isla ng Boracay. Miscalculation ng piloto ang tinitingnang dahilan ng aksidente, maliban pa sa malakas ang buhos ng ulan sa Aklan dahil sa bagyong Nando. Wala namang nasawi o nasaktan sa naganap na insidente, subalit nagdulot ito ng pagkaantala ng mga flight. Dalawang insidente ng pamamaril ang naganap sa Maynila pasado alas 10 kagabi. Isang babae ang nasawi sa Vargas Compound Port Area at isa sa anggulong tinitingnan sa pagkasawi nito ay love triangle. Habang isang lalaki naman ang nasawi sa Tondo. Si Gerald Ranyes sa report. Dead on the spot ang isang babae matapos itong barilin ng hindi pa nakikilalang salarin. Sa Vargas Compound Port Area, Manila pasado alas 10 kagabi. Kinilala ang babaeng biktima na si Baydido Abdila. 28 anyos at isang part-time worker sa isang kumpanya ng dyaryo. Binaril ang babae sa tapat ng tindahan sa masikip na eskinita sa lugar. Halos malapit lang sa tinutuluyan ng biktima. Dagtamo ng isang tama ng bala sa liig ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkasawi. Anong kwento po sa inyo? May sabi lang po na may binaril daw po dito sa looban. Kaya respondi po kayo. Nakita ninyo ganito na? Nakita namin ganito na, tapos tumawag din ako kagad sa 111. Hirap naman sa pangangalap ng ebidensya at impormasyon ng mga otoridad dahil tikom ang bibig ng mga residente sa lugar dahil sa takot na sila ang balikan ng sospek. Posibleng love triangle naman ang isa sa nakikita nilang motibo sa krimen. Sa initial na investigation kasi lumalabas na itong biktima na ay taga Cotabato City ay wala siya asawa. Ngayon dito naman sa nang pumunta dito sa Maynila kaunang nakakaraan nagkaroon siya ng isang relasyon sa isang Kristiyano naman. Ngayon yung anggulong selos o ano pa man, yun ang iimbestigahan namin. Isa sa iimbestigahan namin. Pero yung... Samantala, patay din ang biktimang si Norald Gapido, 24 anyos, ng pagbabarilin pasado alas 10 kagabi sa Road 10 Permanent Housing Balot, Tondo, Manila. Ayon sa kapatid ng biktima, pagkatapos mag-inuman sa bahay ni Ronald, ay inihatid ng biktima ang kanyang tiyuhin kasama ang dalawang di pa nakikilalang lalaki sa labasan ng naturang lugar. Subalit nang makauwi na si Gapido, ay dumating muli o bumalik ang dalawang lalaki at isinama siya. Kasunod nito ay nakita na lamang nakabulagta, duguan at wala ng buhay ang biktima. Bumalik yung kapatid ko, wala na yung tito ko tsaka yung dalawang kasama niyang lalaki. Lumipas na yung mga oras. Bumalik ngayon yung dalawang kasama ng tito ko, sinundo siya sa bahay. Tapos pagbalik, hindi na bumalik yun, nabalitaan na lang namin, ayan na, nakabulagta na siya dyan. Na-recover sa crime scene ang 5 basyo ng 9mm caliber. 3 sa mga ito ang tumama at kumitil sa buhay ng biktima. Sa inisyal na investigasyon, posible ang tiyuhin ng biktima ang magiging susi sa ikalulutas ng kaso. Sir, ano yung nakikita niyo parang pinakasusi para ma-trace natin yung tiyuhin? Yung susi, yung tiyuhin. Dahil siya nakakilala sa dalawa na sumundo ayon sa kapatid. Patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad patungkol sa dalawang kaso ng pamamaril. Para sa Mata ng Agila, Gerald Ranyes, Eagle News. Bukod sa libingan ng mga bayani, may isang lugar sa Luneta na inilaan para sa mga limot na bayani o unsung martyrs ng Bagong Bayan o Luneta. Makikita sa tinatawag na Pathway to Glory ang mga nakaukit na pangalan ng mga katipunerong pinatay noong panahon ng Kastila. Abangan! Gasolina at diesel nagbabadyang tumaas ang presyo bukas. United Nations team nagsimula na ang pag-iinspeksyon sa umuning chemical weapons attack sa Syria. Japan, kinundi na ang chemical attack sa Syria. At ating tunghayan ang paraang dapat gawin ng mga magulang para makikayat na mag-makeup class ang kanilang mga anak. Yan at yung pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila.
Nagbabadya ng panibagong pagkataas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Luzon ngayong linggo. Ayon sa ulat, inaasahang 40 sentimos kada litro ng gasolina ang itataas ng mga kumpanya ng langis. Noong nakarang linggo lamang nang magpatupad ng 20 sentimos sa kada litro ang diesel sa Visayas at Mindanao, kung saan hindi naman isinama ang Luzon dahil sa naging pananalasa ng habagat nitong nagdaang linggo. Inihayag ng Malacanang sa mga lumahok sa rally laban sa pork barrel na kaisa ito sa paglaban sa katiwalian. Nilinaw din ng Malacanang na talagang binuwag na ang Priority Development Assistance Fund o PDAF na kilala rin sa pork barrel. Narito ang report. Hindi tinuturing ng Malacanang na kalaban ang libo-libong nagprotesta sa Luneta na nananawagan sa pagbuwag ng Pork Barrel Fund. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda na kaisa raw ng mga ito ang gobyerno laban sa katiwalian. Ang kailangan natin consistent attitude towards ensuring that our money will not be abused, that corruption should not be tolerated in any form. Whether 1 million po yan or 60,000 pala, the message is clear, we are on the same side. We are on the same side. Laban ho tayo sa corruption. Kasabay nito ang pagigiit ng palasyo na binawag na ang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ginawa ng Malacanang ang paglilinaw sa harap ng batikos na nananatili ang pork barrel at binigyan lamang ng ibang anyo ng administrasyon. Inabolish na po ang PDAF. Clear and simple, inabolish na po ang PDAF. Maraming agam-agam hindi na raw na-abolish. It's been abolished. 2014, you will not see PDAF in 2014. It will all be found in the projects will be found in the respective departments. Okay. Sa ilalim ng binubuong bagong mekanismo, hindi nadadaan sa mga mambabatas ang pondo kundi direkta na ito sa mga ahensya ng gobyerno. Bawal na rin na padaanin ang proyekto sa mga non-governmental organizations o NGOs at ilang piling GOCCs o government-owned and controlled corporations. Kaya naman inikahit ng palasyo ang publiko na sumama sa pagbabantay kung paano ginugugol ang pondo ng gobyerno. Pero sa kabila nito, iginit naman ng Malacanang na hindi pa rin kailangang isuko ang itinuturing na pork barrel ng Pangulo ang President's Social Fund o PSF. Alam nyo, the question is in the context of misuse. It has been audited. The President's Social Fund has been audited in the same manner that the PDAF has been audited. Higit sa 1 bilyong piso ang PSF ng Pangulo kung saan kinukuha ang pondo sa tuwing may kalamidad at iba pang emergencies. Para sa Mata ng Agila, Weng de la Fuente, Eagle News. Agad sasabak sa pagsisimula ng US Open ang mga tennis top-seeded player na isasagawa sa New York. Ilan sa mga ito ay sina dating world number 1 Rafael Nadal, kung saan makakaharap nito si Ryan Harrison ng Amerika at si world number 4 David Ferrer kontra naman kay young star Nick Kyrgios ng Australia. Samantala, sa women's division, susubukan naman ni world number 1 Serena Williams na maidepensa ang titulo nito kontra kay Francesca Schiavone ng Italy, habang sasagupain naman ni world number 1 o number 5 Lina ng China si Olga Govorstova ng Belarus. Nakatakdang magsimula ang nasabing kompetisyon ngayong araw, Agosto 26 at matatapos naman sa Setyembre 9. Hindi lang sa pagkamartir namumukod ang ating pambansang bayaning si Gat Jose Rizal. Katangi-tangi pa ang kanyang pagiging henyo dahil itinuturing siyang universal versatile genius. At para sa may alinlangan sa pagkahenyo ni Rizal, marahil ay mahalagang gunitain ang mga sumusunod. Sinulat ni Rizal ang Noli Me Tangere noong 1886, noong siya'y 25 taong gulang pa lamang, at ginawa niya ito habang nagpapakadalubhasa sa medisina, sumusulat sa mahalagang tula, sanaysay, editorial at samut-saring artikulo bilang lider at manunulat at mamamahayag ng mga propagandista. Una rito, pinagsabay ni Rizal ang pagkuha ng pilosopya at panitikan sa Universidad ng Santo Tomas at agham sa pagsasaka naman sa Ateneo.
Pagkaraan, kinuha niya ang kursong medisina sa UST at tinapos sa Universidad Central de Madrid sa edad ng 23. At lahat ng kursong ito tinapos ni Rizal bilang sobresaliente o napakahusay. Habang tinatapos ang medisina, nag-aral pa ng wikang Ingles ang pambansang bayani bilang karagdagan sa 22 wika na kanyang nalalaman gaya ng Espanyol, Portuguese, Latin, German, French, Greek, Italian, Russian, Hebrew, Arabic, Chinese, Japanese, Sanskrit, Tagalog at iba pang katutubong wika ng Pilipinas. Bukod yan, mahusay ring pintor, eskultor, architect, engineer, botanist, cartographer, land surveyor, anthropologist, zoologist, sociologist, dibuhista, eskrimador, at mananandata si Jose Rizal. Sa edad na 20 at sa kabila ng mga panggigipit o panghaharas ng mga Kastila kay Rizal at maging sa kanyang pamilya dahil sa kanyang noli, tinapos niya ang ikalawang obra maestra bilang isang nobelista, ang El Filibusterismo. Tunay nga na sa lalim at lawak pa lang ng mga diwa, pilosopya at katwirang nilalaman ng Noli at Fili, kamangha-manghang nagmula ang mga ito sa isang taong ni hindi pa tumutuntong sa kanyang 30 taong gulang. At gaya ng nalalaman ng marami sa atin, marami pa tayong hindi nabanggit at katangian ni Gat Jose Rizal bilang isang henyo at pambansang bayani ng Pilipinas. Abangan! United Nations team nagsimula ng pag-iinspeksyon sa umunay chemical weapons attack sa Syria. Japan, kinondina ang chemical attack sa Syria. At ating tunghayan ang paraang dapat gawin ng mga magulang para mahikayat na mag-makeup class ang kanilang mga anak. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Nakatakda na mag-imbestiga ang United Nations Fact-Finding Mission sa Syria hinggil sa umunay chemical weapons attack noon. Ayon kay UN Secretary General Ban Ki-moon, ilang oras na lamang ay sisimulan na ang pag-inspeksyon ng UN team sa naganap na umunay chemical weapons attack ng Syrian government forces laban sa mga sibilyan kung saan higit 100 katao ang nasawi kamakailan lamang. Isa sa kumukondina rito ay ang bansang Japan sa pamamagitan ni Japanese Cabinet Chief Secretary Yoshihide Suga. Ayon naman sa Estados Unidos at mga kaalyadong bansa, huli na rin daw ang pagpayag ng Syrian government na magkaroon ng access ang UN team na makapag-imbestiga doon dahil sinira na ng Syria ang mga ebidensya ukol dito. Maraming holiday ang buwan ng Agosto bukod sa sinabayan pa ito ng sunod-sunod na class suspension dahil sa mga bagyo at habagat. Kaya naman asahan na ang mga makeup class sa mga eskwela bukod sa dagdag na homework. Kaya asahan na magiging pahirapan sa mga estudyante ang paggawa ng assignments at pagdalo sa makeup class. Pero para sa mga magulang, may ibabahaging tips si Aileen Milio para mahikayat ang mga anak na mag-makeup class at gumawa ng homework. Dahil sa mga naantalang pasok noong nakaraang linggo bunsod ng Bagyong Maring, tiyak na uulanin naman ang mga estudyante ng makeup classes, lalo na ang makeup homework. Halos lahat ng teacher sa bawat subject ay magbibigay ng mga assignment para makahabol sa mga requirement ng DepEd. Sa side naman ng mga magulang, tiyak na pahirapan na mapanatili ang atensyon ng mga anak nila sa paggawa ng assignment, lalo't kagagaling lang sa paaralan. Kaya narito ang ilang mga useful tips na aming nakolekta na maaring gawin para ma-encourage ang inyong mga anak sa paggawa ng assignment after school. Tip number 1. Ayon sa mga research, maganda kung makakapag-set up tayo ng isang homework-friendly environment. Yung tipong malayo sa setup sa paaralan para hindi nakakasawa para sa mga bata. Pero tiyakin na patay ang telebisyon. Tip number 2. Bawasan ang distraction tulad nga ng TV, cellphone, PlayStation at iba pa para hindi mahati ang atensyon ng inyong mga anak. Tip number 3. Compliment them kapag tama ang kanilang ginagawa. Iba kasi ang assurance na mararamdaman ng mga bata kapag pinuri sila ng kanilang parents. Yung bang encouraging. Ika-4,
take a break din. Pwede kayong magtakda ng 15 to 30 minutes break para hindi mapagod ang mga bata. Pwede rin kayong mag-serve ng snack sa kanila to energize them. Gamitin rin ito upang kamustahin ang school life ng inyong mga anak. At panghuli, hayaan nyo silang gumawa ng assignment sa kanilang sarili. Huwag kayo ang sasagot sa mga tanong sa kanilang assignment, ngunit i-guide pa rin sila. Mahalaga pa rin na maging hands-on ang mga magulang sa pag-aaral ng mga anak para maramdaman nila ang suporta na ibinibigay sa kanilang pag-aaral. Para sa Mata ng Agila, Ailey Erwin Milio, Eagle News. Puspusa na ang paghahanda para sa countdown to centennial o ika-100 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Sa katunayan, isinagawa kagabi ang ikalawang malaking buwan ng pagdiriwang sa Batangas na isa sa mga unang distritong na itatag ng pagsisimula ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Sa matagumpay na in concert, ang espesyal na konsyerto ukol sa paghahanda sa ika-100 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, maging si Batangas Governor Vilma Santos at ang kanyang asawang si Senador Ralph Recto ay napahanga. Marami ring mga kilalang personalidad ang dumalo. May report si Juliet Carangyan. Ang gawain ng Iglesia ni Cristo ay hindi lamang sa pagpapalaganap ng mga aral ng Diyos, kundi ang magbigay rin ng kasayahan. Awitan at sayawan ang isinasagawa ngayon bilang bahagi sa 2014 Centennial Countdown ng Iglesia ni Cristo. Ipinamala sa INC Concert ang mga awiting espiritual na sinabayan ng mga pagsayaw. Ito'y pagpapahayag ng kanilang saloobin na magpuri at manatili sa Iglesia ni Cristo. Ang mga sumaksi na hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo humanga at nagbigay ito sa kanila ng inspirasyon. Dumalo sa okasyon ang mag-asawang Senador Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos. Congratulations to Iglesia ni Cristo. No? It was a very good concert to begin with. Pangalawa, napakalaki ng tulong na nagagawa ninyo sa lalawigan ng Batangas. Magandang halimbawa ang Iglesia, pamilya ng Iglesia, sa lahat ng pamilya dito sa lalawigan ng Batangas. At para sa gobernador ng lalawigan, ang sarap pakinggan yung history ng ating mga kapatid sa Iglesia, kung paano ito nagsimula, nasaan na ito ngayon, kung paano sila hindi pinaniniwalaan ng una, but they were able to survive. Kailangan po ngayon ay spiritual support. At yan ang binibigay ng mga kapatid sa Iglesia. So, bilang gobernador ng lalawigan, our congratulations sa pangalan po ng mga Batanggenyo, our congratulations po sa 99th anniversary ng ating po mga kapatid sa Iglesia. Looking forward sa inyong 100 years. Dumalo rin si Vice Governor Antonio Leviste na bumilib sa talento at talino ng mga nag-perform sa INC Concert. Concert like this, wari ko ito yung unang pagkakataon. And I would like to congratulate the Iglesia ni Cristo, lalo higit ang Batangas District for a job well done. Kasunod nito ay pinanawagan na ng pamahalang panlalawigan na walang pasok sa mga eskwelahan sa Biyernes o kaya ay gawing holiday ang araw na iyon dahil may lingap sa mamamayan na isasagawa ng Iglesia ni Cristo sa Batangas. Ang inaasikaso namin ngayon, siguro kung hindi man holiday, magkakaroon tayo ng parang executive pag-uutos na yung pati sa eskwela ay baka hindi muna papasukin ang mga bata para hindi naman na traffic and at the same time makakonsentrate sa selebrasyon ng ating mga kapatid sa Iglesia. Executive order. Bukod sa Convention Center, ginamit rin ang Coliseum at may mga itinayo ring tolda para panooran ng konsyerto. Nakausap rin natin ang isa pang dumalo na hinihikayat maging miyembro ng Iglesia ni Cristo. Natutunan ko na alam-alaman ko yung mga kuha na iglesia. Napapa ko sa akin isip yung mga naririnig ko. At bagamat naging abala, si Batangas City PNP PIO Chief Major Eva Pascual sa pagpapanatili ng seguridad sa lugar ay nagpahayag rin siya ng damdaming gustong mapabilang na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa totoo lang po, napakaraming pong pulis ang member na po ng Iglesia ni Cristo.
hopefully someday baka po maging isa ko sa inyo. Para sa Mata ng Agila, Juliet Carangyan, Eagle News. At yan po ang kabuuan natin mga balita ngayong araw ng Lunes. Samantala, nasa Facebook at Twitter ang Mata ng Agila. Like lang sa Facebook ang aming fan page sa sundan ng Mata ng Agila sa twitter.com/matanangagila25. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. Ako si Weng de la Fuente. At ako naman si Sam Cepeda. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi.